na naka-assign sa government. Okay po? Ang alternative dispute resolution, under po niya, ay ang mediation. Pag sinabi, okay. So, mediation po is ang uri ng alternative dispute resolution. It is a form of ADR or a neutral third party known as mediator, facilitates communication and negotiation between disputing parties to help them reach a voluntary agreement. So pag sinabi po natin mediation, tayo po bilang mga bar chairman ay pinapagpadaloy. Ang pinapadaloy po natin ay ang komunikasyon sa bawat partido. Binibigyan natin sila ng pagkakataon na magsalita, ilabas yung kanilang saloobin sa isang issue. Pinahayaan po sila. So ngayon po, dalawa po yan, mediation and conciliation. Magkaibang bagay po yun. Sa mediation, hinahayaan lang po natin sila. Tayo po yung papadaloy lamang. Sa conciliation, it is the conciliator will take a more active role in suggesting solutions or offering advice to resolve dispute. Sa conciliation, nagbibigay na tayo ng option o advice na pwedeng nahakin ng mga parties para ma-resolve yung kanilang pagtatalo, yung kanilang conflict. Okay po? So yun yung yung pagkakaiba. Sa mediation, hayaan na natin sila magsalita. Magkasundo sila. Okay po? Sa conciliation, tayo yung pwede magbigay ng advice, tayo yung pwede magbigay ng option sa kung paano nila i-resolve yung kanilang issue. Pero, tandaan mo, mediation man yan o conciliation, pareho po na hindi natin pwede puwersahin yung magkabilang partido na sundin yung ating payo. Okay po? So, i-offer man natin ng gano'n kaganda po yung ating naisip na paraan para ma-resolve yung kanila pagtatalo, hindi po natin pwedeng puwersahin yung tao na pumasok sa isang kasunduan. Okay po? So, yun po yung isa sa mga limitation na dapat po natin tandaan. Ito pong limitation na to, hindi lang po ito special sa bar. Pati po sa amin sa legal, sa ating pong mga maros, ganun din po pag meron pong mga mediation. Hindi po kami pwedeng mamuwersa ng tao na, may pagkasundo ka na dito. O kaya, ito, win-win kayo dito. Pareho kayong may makukuha. Ito lang tanggapin ninyo. Hindi po namin pwedeng i-question sa tao. Okay po? Okay, so paano po ba natin malalaman na yung isang alitan o isang conflict ay under sa jurisdiction ng BARC? Kasi hindi lahat ng issue sa barangay ay issue din ni BARC. So ito po yung siguro magandang isipin para islutukasan din yung trabaho natin na teka, ano na to? Problema ng nakawan. Hindi na ako sa dito, hindi na ako kasama dito. Kahit isabihin na ako, nagkakawan, nagkataon kasi yung nakawan nangyari sa bukid. O kaya yung nakaw ay farm implements o yung mga kagamitan na ginagamit sa pagsasaka. Hindi automatic na ito ay papasok sa jurisdiction ng BARC. Okay po? Para pumasok siya sa jurisdiction ng BARC, ito ay ating dapat tandaan. So, ito ay dapat merong agrarian dispute. It refers to any controversy related to the neural arrangement, whether leasehold, tenancy stewardship, or otherwise over lands devoted to agricultural, including disputes concerning farm workers associations, representation of persons negotiating, fixing, maintaining, changing, or stating to arrange terms and conditions of such the neural arrangement. It includes any controversy relating to compensation of lands acquired in this act and the terms and conditions of transfer of ownership from landowner to farm workers, tenants, and other agrarian farm beneficiaries, where the disputants stand in the proximate relation of farm operator and beneficiary, landowner, tenant, or
Tesor, and Desi. Tama, di ba? So, alam niyo na. Hindi. Ako na, di ko naintindihan. Galing mo po. I-breakdown natin. Ano yun natin? Pasimplihin lang natin yun natin sa agrarian dispute. Okay po? Sige, brother. Okay. So, tingnan natin yung mga parties involved. Sino ba yung mga partido? O sino ba yung involved doon sa away na yun? Kung ito ay disputes between tenants and landowners. Pag sinabing tenants, ito ho ay mga kasama, mga namumuhusan. Okay po? Pag landowners, May-ari. okay, may-ari. Tenants and other claimants. Sino yung other claimants? Pwede? Squatter? Okay, pwede? O yung mga ibang naghahabol, bukod po doon sa landowner. Tingnan niyo yung common denominator. Disputes between tenants and landowners, tenants and other claimants. Ano ba yung may pagkakapareho? Okay. Pare-parehas. Tenant, Claim out pare. Hindi. so, Naghahabol tsaka tingnan niyo po, kung ano lumapit sa inyo ay namumuhusan. Pag ang Tenant. punta dyan, may-ari, May-ari. tapos ang kaaway niya, kapatid niya, hinahabol ng kapatid niya yung lupa. Nung ay nahabol ng kapatid, napangalan ng kapatid, yung lupa, nahawak ng bunso ng kapatid. Pasok po ba sa mark yun? Okay, tama po. Hindi So tenant. yun, maaari, civil dispute yun. Civil Away case. pamilya. Kasi po, walang tenant na involved. Involved. Okay po? So yun yung mga bagay na pwede nating, Kap, medyo pas muna ako dyan kasi hindi na sakot ng number na kapangyarihan kaya. So, tingnan po natin. Halimbawa, disputes between tenant and landowners and other claimants sa ejectment. Sa ejectment, pagka si landowner, hinihiling na niya o gusto na akunin na yung lupa, paalisin na yung Tenant. tenant. Yung mga ganong issue, pwede nyo i-mediate yun. Alamin ninyo, bakit na Mediation. pinapaalis. Okay po? O kaya, tenant ba talaga yung pinapaalis na? Yun yung mga maaari nyo ma-encounter sa inyong termino. Sunod po, boundary dispute. Ito ho ay away hangganan. O sa sukat, halimbawa, nagkalampasan. Boundary. Tenants, nagkalampasan. Halimbawa, parehong tenant. madalas Sa magkaibang lupa. magkakanal. Ng agaw. Tapos lumampas ng yung isang tenant, sa tenant number 1, ito din ang sanay ng sinasakay. Si tenant number 2, nagpasukat, lumampas pala kumain. So, ano mananaig? Sinakasanayan o si nagpasukat? So, Nalate. yun po yung pwede natin tinugin sa ating termino. Sunod po, disturbance compensation. Sa disturbance compensation, ito ay kompensasyon na ibinibigay mo ng may-ari ng lupa sa tenant. Kapalit nun ay hindi na ho sasakayin ng tenant yung lupa. Yun yung parang simplified version po nun. Pero syempre, marami pong issues na lumalabas dyan. Kung ang bibigyan ba ng tenant ay karapat-dapat o siya ba talaga yung dapat nabigyan? Kung yung landowner ba nang bibigyan ay siya talaga yung landowner? Kung yung amount ba ay makatarungan? So yun yung mga issues po na pwede nyo isettle sa barangay level pa lang. Doon pa lang sa level dito, maaayos na siya. Okay po? Sunod po ang leasehold contract. Kung hindi naman pinapaalis nung landowner yung tenant, pero sumisingil siya doon sa tenant ng mas malaking buwis. Yun po. Yun yung pwede dingin po sa mediation. Mediation. Sunod po, succession. Kapag po
po, meron pong nagsakang anak niya at hindi siya kinilala ng landowner. Yun po yung mga bagay na pwede rin po natin isettle sa Mediation. barangay level. Okay po? Okay, next po. Disputes involving agrarian reform beneficiaries and other claimants. So madaling sabi, pamilyar mo ba kayo kung ano ang isang o sino ang isang agrarian reform beneficiaries? Sino sila? Nandiyan po sila? Mga tatay, ano? Sino kaya itong mga to? Tatay. Okay. So ang agrarian reform beneficiaries, sa madaling sabi, ito po ay yung mga beneficiary ng DAR. Sila po ay mayroong hawak na titulo na ibinigay po ng DAR. DAR. Ito po ay maaaring LOA o maaaring po EP. EP. Okay? So bakit? Ano po ba ang pagkaiba ng agrarian reform beneficiary sa tenant? Si tenant, ang karapatan niya sa lupa ay limitado sa possession. Siya ang mayroong karapatang mag-enjoy, mag-harvest, gumawa doon sa lupa. Pero yung pag-aari ng lupa ay mananatili sa landowner. Landowner. Si agrarian reform beneficiaries o si ARB, meron siyang karapatang enjoy, sakahin yung lupa at siya din ang may-ari ng Lupa. Okay po? So, sila po yung mga tao na madalas po ninyo o maaari ninyong ma-encounter sa termino po ninyo. So, pagdating pa lang sa opisina ninyo, tanongin nyo na. Huwag niyo pong limitahan sa saan po bang sinasaka ninyo. Kailan po ba kayo o ARP o agrarian reform beneficiaries? So, pag-dispute, ARB versus other claimants. Kung halimbawa, meron na nakapangalan na titulo sa isang tao, sa isang ARB, merong naghahabol. Naghahabol na isa. Kapatid. Madalas, kapatid naman talaga naghahabol lang. O kaya po, hinahabol ng landowner yung lupa. So, yun po yung mga bagay na pwede natin ma-encounter. So, halos pareho lang din po. Ejectment, yung sa ejectment po dito, ito po ay madalas namin ang kaso sa kanila, sa mga ARBs, dahil ang issue ay ang may-ari ng lupa yung ang ARB, ang pinafile na po nilang kaso ay sa MTC na, MTC. sa Municipal Trial Court. Pero madalas, dinidismiss din siya tapos pinabagsak din po sa DARA. So ejectment, boundary dispute, overlapping of claims. Kung halimbawa, dalawang ARBs ang naka-awarded sa lupa na yun, tapos nagkamali ng plano, o kaya hindi mo yung actual na sinasaka ay hindi mo nag-reflect sa plano, yun po, pwede gano'n na maging issue. Pwede masettle sa inyo yun, kahit na hindi namin correct, magsuklian na lang. Magsukulian na lang. Pwede po gano'n na mangyari. Okay po? Inclusion and exclusion sa PMRB. So, katulad po nang na-discuss kanina, kayo po ay merong kakayahan din para mag-sertifika kung ang isang tao ay nagsasaka po doon ng actual sa isang sakahan. Okay po? Ganun po kabigat yung inyong certification, yung inyong pirma. Kasi po, yung pirma nyo na yun, kung ang isang tao ay nagsasaka o hindi, ay maaaring magpatanggal din doon sa, bukod sa ibang mga ebidensya, maaaring magpatanggal sa isang ARB. Kaya po, Di basta-basta po ipirma. Yung nakaatang sa atin pagdating po sa paglalabas ng mga certification. Sunod po, succession. So ito po, kapag kumanaw na halimbawa yung beneficiary, sino na yung magiging kasunod? Madalas ang magkakaawat din dyan ay yung mga anak, pagkakapatid. O kaya po, madalas, di naman madalas, minsan, yung mga kapatid nung pumanaw at laban sa mga anak nung
kumana. Okay po, so tingnan po natin, tandaan po natin yun, na yung papasok sa pinto nung barangay hall natin, kung pasok sila dito, para malimitahan natin kung ano po yung mga din natin mga issues. Okay po? Okay, sunod po. Pointers on the steps in conducting mediation process at bar level. Ito po ay suggestion lamang o guide para sa inyo kung paano ninyo ikakandak yung inyong mediation. Yung, kumbaga, step by step procedure. Bago po magkaroon ng mediation, hintayin nyo muna na magkaroon ng request galing mo sa isang tao. Mas mainam po kung pasulatin mo siya ng request na gusto ko pong ipatawag si B para magkaroon mo kami ng pag-uusap. Siya ang palagyan nyo ng address. Siya ang palagyan nyo ng contact details. Para ho, sakali, ano mo ba yung advantage kapag sila ang pinapasulat ninyo ng address? Kasi po, kung halimbawa landowner yan, hindi nila mag-determine kung ano talaga ang address ng landowner. At syempre, mas lalo kayo na hindi nyo malalaman. Ngayon, kung bumalik man yung notice, hindi nyo kasalanan yun. Kasi, ang magpo-provide ng address ay yung request. Pero kung meron kayong paraan para malaman ninyo yung address ng landowner at gusto nyo tulungan yung nag-request, wala naman pong problema po doon. Okay po, so bibigyan ng request yung partido, tapos po magpapadala po kayo ng anong papadala ninyo? Gcash. Ano papadala po ninyo? Tubig ko ba, sir? Okay. Papadala po kayo ng anyaya. Anyaya, notice. Doon sa pinapatawag. Okay? So ito po, pagkatapos ng request, notice, ito na po yung mediation proper. So dito po, kung halimbawa, dumating yung magkabilang panig, ito yung gagawin. Siyempre, welcome the parties. I-welcome mo sila. Tapos, make a preliminary statement discussing the process, its role, the parties' role, and the objective of the mediation. Ibigay niyo po yung dahilan kung bakit niyo sila pinatawag. Kasi po, siyempre, pumunta sila sa patawag ninyo, naglabas din sila ng pamasahe nila, gumamit sila ng oras para umating. Ibigay niyo na yung dahilan kung bakit niyo sila pinatawag. So, pinatawag po namin kayo dahil po sa kahilingan ni A na magkakausap po kayo patungkol sa usapin sa ganito. Ensure that all parties need to make the discussions successful are present. Okay, ito po. So paano pag ang pumunta ay representative? Halimbawa ng landowner. Tutuloy po ba tayo o hindi? Hindi. Pinakamaganda, wag na. Hindi. Dahil, hindi, pinakamaganda, wag na, hindi naman talaga tunay na Hindi yung may-ari. Okay. So, Kailangan yung may-ari. tingnan po natin kung si representative ay representative talaga. Oo. Tingnan natin kung meron tama. Kung meron siyang authorization, special power of attorney. Okay po. So, hindi naman na tayo maging strict doon sa forms. Basta po mayroong lagda at meron po kayong pagbabasehan na siya ay autorizado, pwede nyo ituloy. Pero tanongin nyo din siya, kayo ba ay autorizado na pumasok sa isang kasunduan? Tanong nyo din po yun. Kasi ang mangyayari lang yan, magkakaroon na ng mediation, kasabihan nila yung nangyari. Tama po, i-relay niya lang. Ang purpose po ng mediation natin ay Present eh.
successfully present. Yan. Mag-mediation tayo kung merong willingness to enter into an agreement. Dapat, willing silang pumasok sa kasunduan. Ngayon, tanongin mo si representative or representative, meron ka mga pangyarihan, may binigay pa sa authority, itong landowner, na pumasok sa isang Kasundo. kasunduan. Okay po? Ano na lang sa mga sige, pwede mo sila. So, yun po yung mga points na pwede, dapat po natin ma-check din doon sa representative na data law. Okay po? Malinaw po ba yan? Ah, Okay. Sunod po. Okay, lay down the ground rules. Siyempre, tayo po yung sibilisado naman, wala akong susuntukan doon sa mediation. Walang magmumurahan hanggat maaari. Okay po? Walang magsisigawan. So, ilatag na po lahat yun. Okay po? Respond to any questions. Okay? Sa respond to any question, kung ito po ay patungkol po sa issue. halimbawa, kung ano mo purpose po ninyo, kung ano po yung detalye ng lupa, kung meron po kayong personal knowledge, then okay lang po yun. Pero kung ito po ay patungkol sa batas, wala namang problema. Kung alam po natin, sagutan po natin. Ito po yung ayon sa batas. Pero huwag mo silang bibigyan ng sagot na as if na ina-apply nyo na yung batas sa issue nila. Okay po? So, halimbawa, bigyan ko po ng example. Pagdating sa non-payment ng leasehold rentals, nagtanong itong si landowner, ano po ba yung nasa batas natin pagka hindi nagbayad ng buwis sa tenant? Kailan po ba siya mapapaalis? Mapapaalis po siya kapag hindi siya nagbayad sa loob ng 2 taon at hindi niya magbabayad ay mayroong intensyon na hindi magbayad. Pero itong si B, hindi naman siya, hindi niya intensyon na hindi magbayad. Nagkaroon na sa una, kaya hindi siya nakapagbayad. Ako, pansin yan. Kumpara niyo po sa ganitong sagot. Sinabi ni Bart Sherman doon sa landowner, sa batas po, maaalis ang isang tenant kung hindi siya nagbayad sa loob ng 2 taon at mapapakita ng landowner na hindi siya nagbayad, meron siyang intensyon na hindi magbayad. Okay po? Kita niyo yung pagkakaiba. Okay po? So yun po yung iwasan natin. Iwasan muna natin na i-apply na kaagad doon sa i-mediate natin yung batas po na nalaman po natin. Kasi, para saan pa yung purpose ng mediation? Kung mag-apply po tayo ng 2 taon lang. batas. Oo, 2 taon. Magiging guide lang natin siya kung sakali. Magiging guide lang 2 taon lang palang doon sa dinigres. formulate po natin na kasunduan. Pero, hindi po siya magiging controlling factor para po Pwede ka nang mabuhay pag-isip. mo kasunduan. Pwede na palang Okay ulit. po. Establish Ng landowner. competence and impartiality in the law of the mediation. Ito po ay in relation doon sa sinabi ko kanina. Dapat yung credibility po natin sa una pa lang natin pakita, may pakita na natin na tayo ay impartial. Tayo ay wala Kinikilingan. kinikilingan, wala Pinoprotektahan. gusto mo po sa
Besyong totoo lang. Yung po dapat na namin maipakita sa ating mga sa bawat partido. Na tayo po ay impartial. Wala po tayo Kinikilingan. Okay po. So, sunod po, consent to proceed. So, next step, identification of issues, agenda, setting. Summarize and clarifies the parties' respective statement. So, dito po, bibigyan, iyan na po natin. Dito po sa sulat nila, kahit pa paano, ilalagay na nila kung ano yung dahilan kung bakit nila pinapatawag yung isang tao. So, yun din po yung sabihin ninyo doon sa pinatawag po ninyo kung bakit siya pinatawag. List the issues they need to negotiate. Yung mga nabanggit ko po kanina, yung issue ng tenant, ng ARVs, other claimants at sa landowner. Tingnan niyo po, doon nyo lang po i-lista kung saan siya maaaring pumasok na issue. Okay po? Tapos, organize your notes, select key issues, focus on issues that need joint decision. Use positive impartial language, reflect on each one's concern, present problems as shared concern. Bakit namin kailangan tukuyin ko ano yung pinakaugat ng pag-aaway nila? Okay po? Kasi po, bilang tao, madalas may tendency tayo na magkwento ng mga bagay na hindi rin naman related doon sa pinag-aawayan po natin. Uugatin pa po natin yung away pamilya nung mga bata pa, tapos yung mga ginawa, hindi naman mo related doon sa issue. Tapos pala, ang issue lang pala nila, kulang lang yung binayad nung tenant. So, maliligaw po tayo. Maubos po yung oras natin na isettle po yun. At siyempre, kung uugatin po natin yung mga dating mga nangyari, mag-breed po siya ng panibagong pag-aaway. So, magtitipi po tayo. Lalayo po tayo doon sa purpose natin na masettle ka agad yung conflict o yung alitan. Sige po, next. Okay, the chamber summary of issues to be addressed. Each party is completely heard. Okay. So, bigyan niyo po ng pagkakataon na magsalita yung magkabilang party. So, hayaan niyo lang po. Ituro niyo po, huwag niyo po silang pagsasabay. Siyempre, kahit saan naman, kahit naman hindi po mediation po yan, kung tayo mo ay sabay-sabay ng magsalita, hindi po tayo Intindihan. Okay po? So, hayaan mo na magsalita yung kabila. Ganon din po yung sa side nung pinatawag. The statements made by each party are completely understood by the other. So, kung halimbawa, nagkwento po itong si A. Ito tayo sa napin pala. Tenant po kasi ako nito man eh. Nagsasama po ako kay Ginoong makita yun. Kay Ginoong Juan. At nagbabayad po ako sa kanya ng buwis. Ngayon, tanong ko niyo yung kabila, kayo mo ba yung sumasakayan doon sa sinasabi po niya? So kung sumang-ayon siya, siyempre hindi natin sasakayan niya. Oo, nagsasama sa akin yan. Pero, hindi yan nagbayad sa akin ng taon. So, bigyan niyo ko ng pagkakataon na tumugon yung magkabilang panig doon so sa allegation ng isa. The mediator should take a party for his or her opening statement, proceed to summarize and clarify. Allow parties to confirm to okay. Next. Okay, share this interest between the parties work through each. Okay. So ganito po. Kung sa halimbawa ay ito ay non-paid, dito na po papasok yung ating negotiation skills. Sa pag-negotiate po, tingnan natin, pakiramdaman natin yung magkabi ng panig. Willing kaya sila
pumasok sa isang kasunduan. Magkakasundo kaya sila. Kung halimbawa, pagpasok pa lang nila ng pinto ninyo sa barangay hall, pumasok si attorney doon sa barangay hall, sabi ni attorney kay Bart Sherman, Bart Sherman, attend ako sa tinatawag ng mediation conference. But please be advised na yung kliyente ko ay magkakaso na lang. Meron kayong opportunity na mag-settle. Magkuha na. Magkakasawan na. Kung sino ang abogado, no? Pwede rin ayusin pa. So, pagkagano po, tingnan nyo, pagkagano, malabo na. Wala na muna. Ano na kayo sa kabilang mo? Sa itaas na lang. Kasi kahit ang sabihin ko sa abogado, at willing na makapagkasundo itong si Tena, hindi natin mapapwersa yung Iyan mo na sila. landlord. Pero, kung pagpasok nila ng pinto, walang sinabing tanong, at nagsabi kung si landowner ng sitwasyon niya, na hindi siya binayaran, ganun din si Tena, yung dahilan, hindi niya mababayad, tingnan nyo kung ano yung maging pwedeng solusyon. Solusyon. Ngayon po, sa inyo, sa palagay ninyo, ano yung pwedeng maging solusyon doon? Pagkasunduin. Siyempre ba Magbayad ka. Pero kung yung hindi magbabayad ay merong dahilan, pwede Bigyan lang siya pagkakataon. yung Hindi na pwes. para hindi mabigat din sa part mo ng tenant. Tena. Oh. Sa susunod na lang. Unti-unti niya. Hmm. Yung bayad. Yun po yung mga maaari na natin explore na solusyon. Wala akong yung hindi may one size fits all. Depende po yan sa party kung paano po natin, kung paano nila susolusyonan yung kanilang issue. Okay po. So, balik po tayo dun sa ano. Bilang mediator, tayo ay mag-advise lang ng ating solusyon. Solusyon. Kung ano yung pwede nilang gawin. Pero, tandaan mo natin, hindi mo natin sila pwede Pwersahin. pwersahin. Meron nung pagkakataon na si Bart ay meron nung kakayahan na i-persuade. Magpwersa. Anti-persuade. Hikayatin. Hikayatin. Yung tao na pumasok sa isang agreement, sa Agreement. kasunduan. Yun po ay isang talento na rin. Tsaka, kumbaga isang sining o isang art na kung paano natin ipo-persuade ko yung ating minimitsig. Kung kaya natin pula-pulahin. Bula-bula. Keep discussions on track. So, kung napapansin niyo na marami na akong pinag-uusapan na labas doon sa issue, Magpansin. ibalik niyo ko. Balik. Ito lang po yung Napapalayo na. pinag-uusapan ngayon. Sa tingin ko po, hindi na siya related doon sa kaawayan po ninyo. Expect for tracking back and forth, refers back to the agenda and all the folks stay within the Time. time. Okay po. So tayo po, meron po tayong pagkakataon na magpatawag at least 3 beses Great sa time. magkabilang panig. Kung hindi natin, wala akong problema doon. Mag-issue po tayo ng certificate na hindi po nagkasundo sa kadahilanan na hindi umatin. Tama po? Okay. Okay, closure. Thank the parties, discuss final additional details, remind parties of the confidentiality of the proceedings. So, kagaya po na nabanggit ni Attorney Faye, lahat po ng mangyayari sa loob po ng ating mediation process ay confidential. Ibig sabihin, lahat po ng information it can be used in other proceedings. Okay po? So, hindi po siya pwede maging ebidensya sa korte. Kahit po na ilagay niyo yan sa petition ninyo, ilagay niyo yan sa kaso ninyo, hindi yan bibigang bigat ng korte. Dahil po lagi nangyayari sa
mediation ay confidential. Eh, anong dahilan? Bakit confidential? Tingnan niyo po. Confidential siya kasi Bakit sa confidential? mediation, ini-encourage po ang bawat partido na sabihin lahat ng impormasyon na alam niya. Kasi baka dahil sa kaka-withhold niya ng isang information na yun, ay hindi nagkakasundo yun o hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng kasundo yung magkabilang party, magkabilang panig. So, ini-encourage po na sabihin lahat ng mga impormasyon na yun. Kung halimbawa, sa non-payment as tenancy issue, sinabi nung umamin itong si land owner na nagbabayad naman sa akin to ayoko lang isuhan ng resibo. Ayaw. So, yun po yung in-encourage. Pagsabi siya tungkol sa akin, para at least malalaman natin nakakalit na ng tenant ng tao. Baka mapagkasundo. Hindi na issue ngayon yung tenancy kasi kinikilala na nga niya. If mediation is unsuccessful, advise parties that they are now free to pursue whatever alternatives they have, including any legal action they seek upon. Okay. Kapag po hindi nagkasundo ang magkabilang panig, ano na po yung susunod? Okay po, mag-i-issue tayo upon request nung tao ng certificate of non-settlement na hindi nagkasundo. I-issue po natin yun. Pero po, iwasan po natin na mag-advise na, hindi kayo nagkasundo, idarang mo na yan. O kaya, magkaso ka sa MTC. Huwag nyo kayo sa ano. Kasi umalay, hindi naman nila i-pursue yung kaso. I-issue na lang siya yung certificate of non-settlement. Okay po? Declare the mediation terminate. Okay po. So, yan po yung step-by-step procedure po sa mediation. Ito po ay suggestion lamang. Alam ko na sa mga dati na po mga bar chairman, meron na kayong pinagawian na style kung paano po kayo mag-mediate. At sa tagal nyo na nasa bilang bar chairman, alam ko na yun po ang nakikita nyo epektibo. Wala akong problema po doon. Sa ating po mga bago pa lang na bar chairman, makikita nyo po kung paano kung ano yung style na kayo ay komportable. Ito po ay bilang guide sa inyo. Okay po. Pero kung paano siya i-conduct, kung paano yung style ninyo, basta tandaan nyo lang po yun, yung hindi tayo pwede magpwesta ng advice sa ibang tao, yun po yung mga points na dapat lang natin laging tatandaan. So, yun po, doon po natatapos yung ating discussion patungkol po sa mediation and conciliation. Maraming salamat po.